Mga Duterte, pinapapatay nga ba or ipinapatumba si Madriaga? At eto, saldi ko, nahanap na. Nako, tagal na niyan ah. So eto mga banateros, mga kabiyaya, pag-usapan po natin itong mapatungkol sa death threat kay Madriaga. At itinuturo nga si Vice President Sara Duterte. At etong mapatungkol na rin dito sa panayam sa isang balita sa TV5 na mapatungkol ho dito sa paghahanap kay Saldico. Dahil parang di umano ay nahuli na ba? Or parang hindi na talaga siya mahuhuli? Or baka hawak na nila talaga? Ayun yung masaklap niyan, hawak na nila, no? Putay na. So yung mga banateros, mga kabiyaya, no? Ang tindi ng mga pag-uusapan natin ngayon. At syempre, bago natin to simulan, huwag niyo pong kalimutan na i-follow ang ating Facebook page sa JG Banateros at ang ating TikTok account na J Guevara. At syempre, itong YouTube channel natin, paki-like and share. At pati na rin ang buong Banateros Brothers, ang kanilang mga social media platform, pa Facebook, TikTok, and YouTube man. Yun. So, ang tindi ho ngayon, no? Oo, nakakatawa lang kasi nga, bakit ang hilig nilang gumamit ng mga preso laban kay BP Sara? No? Kung matatandaan nyo, yung panahon kasagsagan ng umpisa ng pag-iimbestiga sa AJK ay tawag dito, etong mga preso ang kanilang ini-interview. At may dalawang preso din na na pinalaya nila dahil dyan sa AJK na yan. Ngayon, preso na naman kagaya ni Madriaga ang ginagamit laban kay Vice President Sara Duterte. Utangin na yan, ang lupit nyo. Unbelievable. Tangina, ang nakakatawa dito, paano namin papaniwalaan yung mga preso na yan? Unang-una, mga kriminal yung mga hype na yan. Hindi ko naman po nila lahat. Ito, totoo po yung kasabihan na hindi lahat ng nakukulong ay hindi lahat ng nakukulong ay kriminal. Totoo po yun. At hindi rin lahat ng nakukulong ay inosente. Ang katakataka lang dito, sobrang baba na ho ng standard ng mga investigador or mga tao dito, mga kataas-taasan dyan sa ating gobyerno na nag-iimbestiga mapatungkol sa mga ganito, sa mga ganitong kaso, anak ng timang, sa mga preso sila lagi nakikinig. Pag may isang preso na nagsalita na, uy, ako, titistigo ako labang kay Duterte kasi inutusan niya ako dating pumatay. Buta na papaniwalaan nila agad yun. Diba? Papaniwalaan nila agad yun. O katulad na lang ni, sino ba yun? Si Mamun Matubato ba yun? Yung si Matubato, ang daming salaysay nun dati laban sa mga Duterte. Kaysa kinuutusan daw siya. Kaysa siya daw yung isa daw sa mamamatay tao daw siya. Tapos may mga interview siya na, ilan na po ang napatay nyo? Wala pa po. Diba? So sobrang nakakatawa yung mga ganyang sistema ngayon. At eto nga, may mga ipapanood ako sa inyo. Eto na nga, yung kampo ni BP Sara ay sumagot na nga dito sa pahayag ng yung pagbibintang nila mapatungkol dyan kay Madriaga. Tawag dito, si BP Sara daw ay may mga sinuhulan pa daw. 1 billion daw, 1 billion. Para lang daw umatras sa kaso labang kay BP Sara. Ito po panoorin ho natin itong at mamaya may isang kongresista na bumabakbak may bagong kongresista ho na bumabakbak kay BP Sara. No, may bagong kongresista na naman tayong pagkakatuan.
Oo, may parang baka ma-lifestyle check na naman po ito. So ito po, panoorin natin. Labas din na report na meron daw death threat na natatanggap itong si Madriaga po kahit nasa loob po ng bilangguan. Attorney, ano pong masasabi niyo po rito? Kung may death threat laban kay Ramil Madriaga mula sa bilangguan, definitely walang kinalaman dyan si VP Sara, and taliwas yan sa gusto mangyari ni VP Sara, kasi ang gusto ni VP Sara, ang gusto namin is sagutin niya yung reklamo namin, i-deny niya yung mga paratang namin laban sa kanya, para lalo namin siyang madiin kasi alam namin nagsisinungaling siya. So alam namin na kapag tinindigan niya yung mga sinasabi niya dun sa affidavit, lalo namin siyang mababasag. So it's out of VP Sara's interest. It's contrary to her interest na may mangyaring masama kay Ramil Madriaga, dahil confident kami na si VP Sara ang nagsasabi ng totoo sa kanilang dalawa. Opo. Sa tingin po ninyo, kung may opinion din po ang pangalawang Pangulo, bakit umabot sa ganitong sukdulan? Kasi naniniwala ang pangalawang Pangulo na ito'y gawa-gawa lamang ng mga akusasyon. Meron po ba siyang kung bakit umabot sa ganitong klase, at meron na ba kayong nakitang parang trend? May mga ganito rin bang ginagawa noon pa? Saka ito sobrang nakakagago to. Alam ng buong Pilipinas na etong si Madriaga ay ginagamit ng anti-Duterte laban kay VP Sara. Kung halimbawa man, na totoo nga yan, halimbawa lang na totoo nga yung ipapapatay siya. Di gumawa ng hukay si VP Sara para mas lalo siyang para malaglag siya. Kahit halimbawa ako, tinuturo ako ni Madriaga. Ipapapatay ko ba si Madriaga para wag niya lang ako ituro? Kapag ginawa ko yun, putay na mas lalo ako madidiin doon. Hindi naman ako ganun katanga. 'Di ba? Hindi naman ako ganun katanga. Ipapapatay ko yung tao, hindi ako napagbintangan. Baka sa sobrang obsessed nila, sa totoo lang, baka patayin nila yan si Madriaga. Tapos alam mo kung sino mapagbibintangan? Si VP Sara. Di totoo. Kasi ngayon pa lang may mga pakulo na silang ganito eh. Sa oras na mamatay si Madriaga, mga banateros, mga kabiyaya, wag naman ho sana mangyari din. Pwede nila kasing gawin yan. Wala naman saysay sa kanilang buhay ni Madriaga eh. Pag sa oras na namatay si Madriaga, alam mo kung kanino yan ibibintang? Kay VP Sara. So pwede nila din gawin yan. Ngayon nga lang ginagawa na eh. Hindi naman tanga si VP Sara na, putangin na, tinuturo mo ko, tas sinampahan pa kita ng kaso, tas ipapapatay kita. Gago ka ba? Gago ka ba? Hindi. Sobrang baba naman ng tingin nyo kay VP Sara. Hindi naman ganun katanga yung mga Duterte. Hindi ganun katanga ang Duterte, kaya nga mahal na mahal ng buong Pilipinas yan eh. Gago ang putik. Tinuturo mo ko na bagman kita noon. Totoo man yun. Kung halimbawang totoo yun, o ba't kita papapatay? Di ako napagbintangan sa'yo pag pinapatay kita. Kalokohan to. Sobra. Lalo na sa paninira against sa mga Duterte po, attorney? Yan yung sabi mismo ni VP Sara doon sa statement niya, at sinabi niya rin sa aming mga abogado niya na kaya siya nag-file din nitong perjury complaint kasi ito yung same style na ginawa nila kay Pangulong Duterte noon, no? Tanim witness. I think ang pinangalan niya itong si Matobato, at may isa pa, nakalimutan ko lang kung sino. Yan, So, ang sabi niya sa amin, hindi pwedeng hayaan na lang tong mga to eh. Sabi niya, ang pagkakamali ni Pangulong Duterte noon ay hinayaan niya lang kasi
confident siya na kapag umabot ng korte, mapapawalang ma-disregard itong mga testimonya na to dahil hindi credible, hindi totoo. So yun ang iniiwasan natin dito na habang hindi pinapanagot, baka Mamiyasa. lalong gamitin ito, 'di ba? Tama. Baka marami pang sumakay dito. Kaya Tama. dapat i-address na. Tsaka okay na din to sa totoo lang. Kasi simulat sa pool na nakilala natin ng mga Duterte, hindi talaga sila din mahilig sa ganito eh. Yung banatan mo sila, yung gawan mo sila ng fake news as idedemanda ka katulad ng katulad ng mga halimbawa yung mga congress ng mga congressman ng mga balat sibuyas. Binakbakan mo lang sa social media, totoo naman yung sinasabi mo, dinimanda ka. O katulad ni Trillanes ngayon sa 18 Marines, 'di ba? Oh. Sinasabi na 18 Marines na nabigyan siya, demanda rin. Yung mga yon, kaya sila nagdedemanda kasi nga hindi para matuto yung tao. Naniniwala sila na kapag nagdemanda sila, sasabihan sila ng taong bayan na totoo sila, malinis sila. Yung kay BP Sara naman, ganito yan. Ang mga Duterte, never talaga yan. Hindi yan mahilig sa mga ganito. Hindi yan balat sibuyas. Pero mas okay na nga rin talaga ito kasi nga ang dami na rin namimihasa. Kaya yung mga vlogger dyan, putang ina nyo, yari kayo. Eto na yung matagal kong sinasabi. Matagal ko na to sinasabi. Kung sino man yung mga matatagal na dyan sa nanonood sa akin, matagal ko nang sinasabi to, na etong mga vlogger, etong mga bumabakbak kay BP Sara, etong mga taong nagpi-fake news laban sa mga Duterte, makakakuha rin kayo ng karma balang araw. At kung hindi karma, pwede kayong makulong. At eto na nga yung sinasabi kong yun. Tama na din to na masampahan talaga ng kaso yan kasi nga sasakyan ng iba yan tapos, syempre yung mga vlogger lalo dyan. Panibagong ano na naman to panibagong tuklas na naman nila to para idikdik ang mga Duterte dito sa isyung to. So katulad nung sinabi ni attorney, katulad nga nito yung pamamaraan kay Matubato, di ba? Na kaya mas maganda na rin tong ginawa ni BP Sara dahil aagapan niya na agad. At talagang dapat naman talaga ganito, no? Na talagang patikimin yung mga taong mga ganito. Malamang sa malamang bukas at makalawa, pag pinatay, sa sobrang obsessed nila para patumbahin si BP Sara, baka si Madriaga itumba na lang ng mga anti-Duterte yan. Pag natumba na yan, tapos ibibintang yan kay BP Sara, pustahan tayo. Pustahan tayo. Ngayon pa nga lang sabihin na natin, bakit ba nakulong si Madriaga? 'Di ba meron siyang kidnapping, 'di ba? May mga ganun siyang kaso. Chinese, hindi ko alam kung sa Chinese ba 'yun. Basta mga matindi ang kaso nito ni Madriaga. So hindi ba kayo nakapag-isip na maaaring gumagante yung mga nasalanta nito ni Madriaga? Mga naagrabyado ni Madriaga na nakakagulat naman na kailan lang yan lumabas tapos nagkaroon siya ng death threat, si BP Sara agad ang itinuturo nyo. Kagaguhan naman yun. Sobrang kagaguhan. Parang lang to war on drug. Magkagalit yung dalawang tao. Hindi naman parehas addict yun. Pero yung isang tao, pinatay niya yung isa. Pinatay niya yung kaaway niya. Tapos nilagyan niya ng karato lang wag tularan addict to. Putay na. Kasama na agad sa war on drug yun. Yung mga pusher na pinatay ng mga drug lord. Alam ng mga drug lord na si Duterte, alam ng mga drug lord na si Duterte ang mapuputukan kapag pinatay ng mga drug lord yung mga bataan nila. Ganun lang din yan. Ngayon na nakahanap ng tiyempo yung mga kaaway ni Madriaga, kung halimbawang totoo tong death threat na to nakakuha ng tiyempo yung mga kaaway ni Madriaga.
Ay, patayin na natin si Madriaga. Takutin na natin si Madriaga. Si VP Sara naman mapagbibintangan yan. Ganun yun. Si VP Sara naman mapagbibintangan dyan eh. Hindi naman tayo. So di ba nakakuha sila ng ano, at kung sakali man, baka plano talaga to. Pwedeng plano to na magpalabas tayo na may death threat si Madriaga. Total, nagsampa na ng kaso sa VP Sara. Para ano, para siya yung mapagbintangan. Kaso hindi tanga mga Pilipino na ngayon. Marunong na kami. Alam na namin yung mga galawan nyo, mga ulul. Yung mga galawan yung ganyan, lumang tugtugin na yan. Ano na kami dyan? Hasang-hasa na kami. Alam na namin yan, ha? Yung mga nababanggit na institusyon kung saan sinasabing connected nga itong si Madriaga, nababanggit mo yung PSG ba yun? Or kung ano bang institusyon yung sinasabi niyang belong siya, maaari bang maglabas ng statement or meron na ba silang inilabas na statement ukol rito? Meron tayong nakalap na mga certification mula sa PSG, Presidential Security Group, na ngayon ay Presidential Security Command na, mula sa ASPG, na dating Vice Presidential Security and Protection Group, sa Office of the Vice President, sa Secretary of sa Department of Education, pati na rin sa Davao City Government. Nakakuha tayo ng mga certification mula sa mga opisina na yon na never naging empleyado si Ramil Madriaga sa kanila at never din naging konektado in any. Opo. At ito ring meron ding pahayag last December, kung di ako nagkakamali, ang kalihim din po ng DILG mismo na nababanggit niya na hindi nakabisita itong si VP Sara kay Madriaga. Gagamitin din po ba yan? Nabanggit din po yan sa complaint affidavit. Although hindi naman po talaga kailangan kasi hindi po yan kasama doon sa affidavit. Yan, isa pa to. Putang ina. Dumalaw lang si VP Sara. Halimbawa, sige, sabihin na natin na parehas na kulungan. Puta na si Madriaga na daw agad yun. Si Madriaga na doon kahit na si Tebes yung pinuntahan ni VP Sara. Kung di ako nagkakamali ha. Basta may pinuntahan si VP Sara doon sa kulungan na yon. Pero hindi si Madriaga. Puta na, isa pang kagaguhan yun. Tanginang yan. Sabi ko, sobrang babaw naman itong mga to. Kaya sa totoo tama yung sinasabi ni Pangulong Duterte na ang hirap talaga maging pinuno din ng bansa. Lalo't marami kang katulad nito yung mga anti-kulangot. Mga anti-antay. Hirap din ng ganito eh. Nakabantay sa'yo tapos konting kibot ka, magugulat ka na lang na alam mo yung tipong walang kaalam-alam si VP Sara tapos bigla nilang may isip, no? Pumunta lang naman ako dun. Ba't si Madriaga agad nasa utak nila? Ni Madriaga, binanggit din po natin yan sa complaint affidavit ni VP Sara na hindi po totoo na yung sinasabi ni Attorney Palad na binisita ni VP Sara si Ba't makasuhan yun, no? Madriaga sa kulungan, di umano, para kausapin daw na wag ituloy yung affidavit niya. Si Secretary John Vic Remulla na mismo ang bumasag dyan, ang sinabi niya ay nakausap niya yung jail warden and based on records, hindi bumisita si VP Sara kay Ramil Madriaga. So ibig sabihin, binasag na pala ni John Vic Remulla yan. Na hindi talaga totoo yung dumalaw si VP Sara kay Madriaga. Baka magulat tayo bukas sa Makalawa. Sasabihin na naman nila AI lang yung panayam kay John Vic. Baka magulat tayo, ha? Baka sasabihin nila, AI lang yun, hindi ko sinabi yan. Tapos baka sabihin ni John Vic, baka bigla niyang bawiin yung sinabi niya. Anak ng timang naman. Kasi, unang-una, vice presidente ako. Or, sabihin na nating senator, diba? Or kahit congress. Kahit mayor, ha?
sikat ako na personalidad. Lahat ng tao nakatuon sa akin, nakamata sa akin, kilala ko. Bakit ko dadalawin ng isang tao na may akusasyon laban sa akin? Common sense eh. Common sense. Tanginan tong mga hayop na to. Buwisit ang di punggol. Ginawa nyo naman, sobra namang Alam nyo kasi yung katangahan nyo, huwag nyo na maibaling kay BP Sara. Kaya lang naman gumagawa ng ganun. Tutangin na. Di ba? May aligasyon laban sa iyo yun tapos bibisitahin mo pa. Ang galing. Ang galing mo. Tanga-tanga na lang talaga gagawa nun. Sino gagawa nun? Kayo. Mga anti-Duterte. Tutanginang yan. Kabubuhan, di ba? Sobrang napakalaking kabubuhan na nangyayari. Na, alam mo yun, na hindi ba sila nahihiya? Hindi ba kayo nahihiya sa mga ganyang panayam nyo na obvious naman na hindi gagawin ni VP Sara yun tapos pinagdidiinan nyo pa? Tanginan to si Laila de Lima, sabi niya, ipagdasal natin si Madriaga. Nung nakaraan, ginagawa niyong santo si Kian. Ngayon, gusto niya namang gawing santo papa si Madriaga. Tanginang to mga hayop na to. Ba't di man nauubos tong mga hayop na yan, no? Mas lalong dumadami. Putay na kasi ito si Marcos Jr. Mas lalo mong pinadami mga baliw dito sa Pilipinas. Buisit. Huli na lamang po, ano po kayang masasabi niyo po dito sa treatment sa nilagdaang at sinumpaan na salaysay ni Madriaga? Grabe yung treatment nito. In fact, isasama pa nga nga dyan sa impeachment. Kumpara dito sa pahayag ng dating mga sundalo na detalyado rin po at mga first-hand witness din sila dito sa pamamahagi ng mga mali-maletang may lamang pera po, attorney. Yeah, kitang-kita naman na basta anti-gobyerno or anti-administration, pinipilit nilang dinidiscredit at Yan. hindi binibigyan ng pagkakataon na yung mga kunyari, yung mga Marines para ipaliwanag yung affidavit nila or suriin, mag-investigate. Pero ito namang si Madriaga na nag-iisa lang at walang support sa kanyang affidavit, ginawa pang star witness dito sa impeachment. So makikita mo talaga na hindi patas itong mga nagtutulak sa affidavit ni Madriaga. Tsaka ito yung malinaw dyan. Itong katulad ng sinasabi ni attorney. Ginawa nilang star witness itong si Madriaga. Naniniwala sila ngayon. Pero sa 18 Marines, hindi sila naniniwala. Kay Gutesa, hindi sila naniniwala. Sa mga sinabi ni Saldico mapatungkol kay Martin Romualdez, kay Marcos Jr. at sa iba pang mga mambabatas, hindi sila naniniwala. Pero sa sinabi ni Madriaga, yung dalawang witness ni Ping Lacson at yung sinasabi ng iba pang mga witness katulad nila Bernardo laban sa ibang mga senador, lalong-lalo na sa mga Duterte, putang inang yan, pinapaniwalaan nila. Biruin mo yun pagkukumparahin natin yung mga pagkatao nitong mga to. Si Madriaga versus 18 Marines. Si Madriaga may kaso, iba't ibang kaso, may kidnapping pa. Sige. Yung 18 Marines, dating mga sundalo yan, mga hero, mga bayani. Hanggang ngayon, nagpapakabayani pa rin sila sa bansa natin. Tapos, ikukumpara mo
sa isang tao versus 18. Or 100 pa nga daw yan eh. Marami pa nga daw yan eh. Hindi pa humaharap. Biruin mo yun. Kaya nga ganyan din eh. Ganyan din ang nangyari sa impeachment. Yung impeachment ni BP Sara, ilang tao lang ang may kagustuhan. Pero ang bumoto kay Vice President Sara Duterte, 35. Nasa 30 to 33 million vote. Kaya nga sabi ni BP Sara kung may mag-impeachment sa akin, i-impeach ako ng 33 million na bumoto sa akin. Putang ina, ilan na mag-i-impeach sa kanya? Yung 200 na Congress? Congressman, Congresswoman, plus senador? Ilan lang yan? Ganyan ka-unfair. Eto pa. Yung dalawang babaeng witness ni Ping Lacson na hindi natin kilala, hindi natin makita yung mukha, naka-face mask, nakasalamin, nakasomblero, versus Gutesa. Si Gutesa, ex-marine na matagal na nagtrabaho at tigadala ng pera. At isa ring bayani ng bansa natin. Yung dalawang babae, hindi natin alam kung saan galing. Diba? Hindi natin alam kung saan galing yung dalawang babaeng yun. Hindi natin makita yung mata eh. Ni ultimong ilong, hindi natin makita pati bibig eh. Pangalan pa kaya. Tapos pinapaniwalaan nila. Saldico versus Bernardo. Saldico versus Bernardo. Yung kay Saldico, si Saldico 3 taong kasama ni Martin Romualdez, Marcos Jr. at ng iba pang mga mambabatas. Chairman pa ng appropriation yan. Diyan dumadaan ang pera ng taong bayan. Nung naglahad si Saldico ng pahayag niya laban kay Marcos Jr. at Martin Romualdez, tinuro niya lahat. Binulgar niya. Disclaimer hindi ko po kinakampihan si Saldico. Baka sabihin niyo pinagtatanggol ko siya. Hindi ganun ha. Tapos etong si Bernardo na isa din sa nakinabang din sa nakawan na yan, hindi itinuturo si Romualdez at si Marcos Jr. Ang itinuturo yung mga senador, katulad ni Senator Bong Revilla. Putay na nagnakawan sa Bulacan, pero tiga Cavite si Bong Revilla. Paano nangyari yun? Di ba? Paano nangyari yun? Kasi nga, di ba, pumirma ang pamilya sa impeachment. Hindi ipinanalo nung 2025 election. Doon pa lang talaga. Kaya nga may lumalabas na merong isang senador na hindi tumanggap ng nakalimutan kung ilang milyon yun. Si Senator Bong Revilla na yun. Tapos ito, nangyayari ngayon, putang ina, yung tatlo, sa dami pa lang na 18 Marines pero sabi nga nila, hindi paramihan to. Saldico, Gutesa, and 18 Marines versus Bernardo, Ramil Madriaga at yung dalawang babae. Putang ina, sino paniniwalaan nyo sa dalawang grupo na yan? Siyempre mas maniniwala ako kala Saldico, kay Gutesa at saka sa 18 Marines kaysa kay Madriaga, Bernardo at dun sa dalawang babae. Nakakagago lang no? Utangin na. Ano kayo, ginawa nyo kaming mga bata na 1 taong gulang na hindi namin alam ang pinaggagawa nyo? Po. At huli na lang, attorney, sa tingin po ninyo may impormasyon din po kayong nakukuha tungkol nga po dito kay Ramil Madriaga sa kulungan na binibisita, pinupuntahan ba ng mga ilang matataas na opisyal para kumbinsihin at talagang kalabanin, kontrahin ditong Vice Presidente, lalo na sa impeachment complaint? Nako, matagal nakasagot si attorney. Mukhang may alam din talaga na may mga dumadalaw doon. Think sila mismo na ang umamin na nabisita nila si Ramil Madriaga sa kulungan. Oo nga pala. Former
Senator Trillanes, sinabi niya na Oh, yan. bago niya gamitin yung Madriaga affidavit doon sa complaint na final niya versus VP Sara sa Ombudsman, ay binisita niya ito para kausapin. Pati naman si Congresswoman Laila De Lima also. O yan, si Dilima at saka si Trillanes, inamin pala nila. Sa bunganga nila nang galing na dinadalaw nila si Madriaga tapos ibibintang nyo kay BP Sara, di wow. Admitted that she visited Madriaga in person. Opo. So, yeah, it just goes to show na biruin mo, nagkaroon kayo ng opportunity na kilatisin itong taong ito and yet ginamit nyo. So, ibig sabihin, politically motivated talaga ito. Tama. Kasi meron kaming 7 witnesses, including 2 former PSG commanders, Nako. na nagsasabi na hindi magkakilala si VP Sara at itong si Madriaga. Bukod sa Eto, hindi siya parte ng PSG, ng VPSPG o anumang opisina ni VP Sara, hindi rin siya qualified kasi meron siyang criminal record. In fact, ang sabi nga nung mga leaders sa PSG at sa VPSPG, hindi lang siya... Hello? Yun, no? So, grabe yun, ha? Abangan natin yun. May 7 witness etong kampo ni Vice President Sara Duterte na magtuturo or magdidiin kay Madriaga na hindi talaga siya kilala ni BP Sara. Putang inang yan. O tapos, eto malapit dyan. Hindi nila papaniwalaan yung 7 witness na yun. Ang mapaniwalaan nila dyan, si Madriaga lang, syempre. Kasabihin na naman ni De Lima, ni Trillanes at ng iba pang mga ulupong ni Marcos Jr., bayad. Binayaran yan. O, sasabihin nila ganun. Ano yan, kinokontrol yan ng mga Duterte. Ang malapit pa niyan, sumagot si Auntie Claire, AI yan. Tangina AI. Tangina, 7 na witness. Sino kaya to? Tangina, mga PSG pala. At eto nga, may kwento talaga dyan about kay Madriaga. Mamaya ikukwento ko sa inyo. Po, go ahead, attorney. Yes po. Mamaya kwento ko sa inyo, ha. Hindi lang siya... Opo, attorney, napuputol-putol na po ang ating yung signal. Wala signal Balikan lang ni siguro attorney. natin si Attorney Salvador Panelo. Paolo Panelo, mga kababayan, na inyo po nga signal. Ayan po, okay na po. Sorry. So, ang testimonya nung mga dating leader ng PSG at VPSG, kinikilatis daw nila lahat ng lumalapit at ka-meeting ni VP Sara at hindi daw nila papalapitin tong si Madriaga dahil sa history ng criminal record niya. So, hindi lang siya hindi qualified na maging miyembro ng PSG or ng VPSPG. Kahit makalapit kay VP Sara, hindi siya qualified. Yun. So, imposible talaga yung paratang niya na nagtatrabaho siya kay VP Sara. Yan, ha. So, alinaw nun. Isa rin yun. Hindi ka kasi talaga pwedeng lumapit kay BP Sara Duterte. Kaya nga may mga PSG, eh. 'Di ba? So, kung makakalapit ka, tapos may criminal record ka, ay, bibi, ano ka niyan? Hindi ka talaga hindi hahayaan ng PSG yan. Kaya isa rin yan na talagang totoo yung sinasabi nila. At dito pa nga, meron pa dito na, ito pa, yung isa pang pahayag ni Attorney Panelo Jr. dito sa kay Madriaga. Panoorin natin. Confirming that VP Sara doesn't know Ramil Madriaga at all. Kasi may mga lumabas rin ng mga kwento
na binisita pa nga ni VP Sara si Madriaga sa kulungan because he's there, no? He's in Camp Bagong Diwa for kidnapping and ransom naman, no? For a different charge. So, totally, kasi ang kwento niya, kasama siya sa close-in security, no? Na hinatid nga daw niya yung pera kay Vice President Security Officer si Colonel Dante La Chica at kay Colonel Dennis Nolasco. So, he has no connection whatsoever with the VP. They've never met. The only connection of Ramil Madriaga to VP Sara is that Ramil Madriaga is friends with Attorney Ryan Kilala. Attorney Ryan Kilala was an associate dean of San Sebastian Law, where the vice president took up her law degree. Si Attorney Kilala and si VP Sara reconnected after she graduated and they became friends. Now, si Madriaga naman tsaka si Kilala, kaya sila magkakilala, kaya sila magkaibigan was because si Ramil Madriaga in 2003 was in jail for another kidnapping case. He was acquitted by the Supreme Court in 2003. And the lawyers that handled that for him was the San Sebastian Legal Aid. Okay. So doon niya nakilala si Attorney Kilala. So they developed a friendship. And then sometime in 2020, they became close. In 2020, barkada sila eh. So sinasabi ni Ramil Madriaga na crush niya daw si then Mayor Sara Duterte. Parang biruan. Okay. So sinabi ni Attorney Kilala, kung gusto mong ma-meet si Mayor Sara, gumawa ka ng support group, campaign support group, para kumbinsin siyang tumakbo for president. Okay. But it was a joke. But this Ramil Madriaga took it seriously. Bumuo siya ng grupo. Yun yung Isip Pilipinas. Okay. So yung Isip Pilipinas, and you can't make this up. Si Attorney Kilala kasi is, apart from being a lawyer, he's also a part-time stand-up comedian. So ang background niyan is, part of his material in his stand-up comedy is yung Isip Pilipinas. Sabi niya, gagawa ako ng grupo, ang pangalan Inday Sara is my president. Para kung mag-slide down siya as VP, Inday So Sara. may ano rin pala siya, talagang gusto niyang makita si VP Sara. At ngayon, baka nga baka talagang may plano na talaga. Baka nga ito pa nga yung, hindi kaya si Madriaga yung maaaring tumumba kay VP Sara? Kasi kahina-hinala tong datingan niya itong gusto niyang lumapit kay VP Sara. Gusto niya makipagkaibigan, gusto niya makita. Kesyo crush niya daw. 'Di ba? So baka nga Ikalawang pangulo, pwede pa rin. Pero wag lang siyang tumakbong senador kasi magiging ISIS Pilipinas. Yun yung joke niya. Okay, so si Ramil Madriaga, hiniram niya yung Isip Pilipinas na pangalan kay Attorney Kilala, and then binuunan niya. So ito nagpapatunay na hindi inutos ni VP Sara kay Ramil Madriaga na buuin yung Isip Pilipinas. Kasi yun yung allegation niya eh. Pangalawa, merong mga virtual meetings, pictures of virtual meetings na lumabas online of Isip Pilipinas, of Ramil Madriaga with VP Sara. Parang they say that's proof of a relationship, of a close relationship. But if you go to the Facebook post of Isip Pilipinas, these are group meetings. Not just with Ramil, but with a lot of members. Hanggang the other call nga was 67 participants. So madamihan yan. And hindi si Ramil Madriaga ang nag-facilitate ng meetings, kundi si Attorney Kilala. So si Ramil Madriaga requested Attorney Kilala if he can ask VP Sara for an audience. And the Mayor Sara at the time said, sige, pwede tayo mag-virtual meeting. So we have a text message from Attorney Kilala setting that up. And then we have other evidence to show also na hindi magkakilala. Like itong picture that you're showing on screen.
That's the inauguration. We have testimony from both Attorney Kilala and the events organizer for the inauguration. That No, so hindi etong ano na to, picture na to, hindi pa pala presidente dito ata si VP Sara. Oo, kasi ito nasa City Hall of Davao City, nasa likod. Madriaga was not invited to this event. Oh, It gate was crasher. actually hindi naman. It was actually Attorney Kilala that was invited to represent ISIP Pilipinas. Oo. But then he Kaya couldn't siya make nakapunta it. doon. So he messaged the RSVP number to say, Proxy. Parang nag-proxy itong si Ramil para- Madriaga. Ramil Madriaga For will Attorney Kilala. attend my case. So that's why nandyan siya. Tapos, Oh. to prove that he's not special, we have the testimony from the events organizer saying na these photo opportunities, ang daming tao niyan. From 6 p.m. to 12 p.m., midnight, nagpa-unlock si VP Sara ng pictures with not just guests, but even onlookers from the street. Oh. Sige, ito na lang, para mas mabilis, no? Para mas mabilis yung usapin na yan. Halimbawa ako may picture ako kay BP Sara. May picture ako, marami akong picture kay BP Sara, nagpa-picture ako palagi doon. Halimbawa ganito. May kaso ako, halimbawa lamang to Halimbawa sa sobrang may kaso ako. Tapos isa akong balang araw magiging drug lord ako. Wag naman Hindi ko naman pinangarap yan. Pero halimbawa lang. So ibig sabihin, may picture ako ni BP Sara. Pwede ko nang gamitin yun, pwede nang paniwalaan yun para masabi kong protector ko si BP Sara sa pagiging drug lord ko. Diba? O halimbawa, nagpa-picture kami ngayon. 2026. Dumating ang 2030, ganon. Naging popular akong sindikato. Pablo Escobar. Yan, ganyan. Tapos may picture kami ni BP Sara. Nakita ng publiko yun, pinost ko. Aba, sasabihin nila, protector pala ni Duterte yan Kaya pala ibig sabihin totoo nga, drug lord ng mga Duterte. Di ba, sabi ko sa inyo, napakadali. Etong ginawa ni Madriaga, napakadali, sobra. Yung kaibigan, nakakilala ni BP Sara, nagpapalakad siya para makita niya si BP Sara dahil idol na idol niya, crush niya nga. Tapos sasabihin ano na agad ni BP Sara. Kilala na agad, parang bagman na agad. Tangina, bagman, may criminal case. Raulo. Isang malaking katangayan. At ito nga may tayo dito, may papakita tayo dito na na picture sa inyo at about dito kay Saldico Hinahanap ba talaga si Saldico o hindi? Yan ang sabi ni Ted Pailon. Hinimay ni Ted Pailon ng mga senyales kung bakit siya tingin niya posibleng imagination na lang na may makukulong pang mandarambong o opisyal ng pamahalaan na dawit sa flood control scam. Sa naging palitan ng komentaryo nila DJ Chacha at Ted Pailon, kinwestiyon ng dalawa kung hinahanap ba talaga ng pamahalaan si dating Ako Bicol Party List Representative Saldico at kung ano na ang nangyari sa mga isiniwalat ng Batangas 1st District Representative Leandro Libiste ukol sa malawakang korupsyon sa Department of Public Works and Highway or yung tinatawag na DPWH. Yung about kay Saldico, ako, ulitin ko, hindi ko pinoprotektan si Saldico, pero yung about kay Saldico, hiling ko lang, wag talaga muna siyang mahuli.
Lalong-lalo na hanggat si Marcos Jr. ang presidente. Hindi ko siya pinoprotektahan. Pero dapat siyang managot dyan dahil kasama siya ni Marcos Jr. at ni Romualdez sa nangyayaring nakawan. No? Ay hindi, yun nga lang talaga ang masakit doon. Hindi natin alam kung buhay pa ba or kung nasan na si Saldico. At ang isa pang masakit doon, binaliwala lahat ng administrasyon, lahat ng sinabi ni Saldico. Mapa-Kongres at Senado man, binaliwala. Yung about kay Libiste, ewan ko, biglang nawala na rin si Libiste bigla. Siguro dahil natakot na rin, ewan ko kung ano na ng balita. Pero hayaan natin, siguro may mga timing, panahon, oras, buwelo silang ginagawa para i-push nila ulit itong nangyayari na ito. Dito naman tayo, tawag dito, itong congresswoman. Ewan ko ba dito, ito, panoorin natin tong panibagong congresswoman na bumabakbak kay Inday Sara. Patayan ang ginamit ng House Justice Panel sa Ayan na, pagtalakay sa mga reklamong impeachment Sana laban yun? kina Pangulong Ayan na. Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Yan pasok. ang panindigan ni House Justice Committee Aba. Vice Chairperson Aba. at San Juan City Aba. Representative Bel Zamora. San Juan, asawa to ni yung malaking tao. Tama. Wait lang nagkakamali ako. San Juan. Ay, wait lang. San Juan Representative Zamora. Zamora. Yan. Bebe. Okay. Okay nga, siya nga. Si Bel. Tingnan natin yung pangalan. Dito. Tingnan natin yung pangalan niya. Ba't hindi? Yan. Si Isabel Maria Zamora. Oo. So yung asawa niyan, putay na bata ni Marcos yan eh. Alam ko yan ang asawa niya, si Francis Tingnan ko lang iangat nga natin. The Zamoras are the current political leadership of San Juan City, Philippines with Francis Zamora serving as mayor and... okay! Kapatid pala. So kapatid pala yan ng isa sa mga bataan ni... na may naaalala po ba kayo ng mga interview ni Marcos Jr.? Tapos may malaking tao na nasa likod niya. Kuya niya po yun. Okay? Kuya niya po yun, si Zamora. Mayor ng San Juan. Yung dating nakalaban ni yung laging kasagutan ni Jingo Estrada. Yung kasagutan ni Jingo Estrada. Ayun, yun, kuya niya yun. So alam na. Hindi wala nang bago dyan. Kala ko kung sino na. Isa rin sa mga tutayan ni Marcos Jr. Basta yung kapag may mga interview, may mga briefing o may mga interview na tawag dito, nung tawag doon yung rush, ano ba yun? Yung parang yung biglaan na interview kay Marcos, may kita nyo kadalasan nyo may malaking tao sa likod na singkit. Yun, kuya niya yun. So yun mga banateros, mga kabiyaya, ano pong may kukomento nyo dito mapatungkol kay Ramil Madriaga at dito sa 7 witness ni Vice President Sara Duterte laban kay Madriaga ay lalabas na. Kaabang-abang to mga banateros, mga kabiyaya. Ano pong may kukomento nyo? Comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. At pakidami na rin po ang buong Banateros Brothers
SMNI at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay nyo sa aming lahat. Especially to Pastor Apollo Kibuloy and Family Duterte. Shoutout po sa lahat ng Hero Abroad OFW. Ingat po kayo palagi dyan. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Oy! Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang panateros, boses ng ordinaryong Pilipino.